Kahit mainit na tubig, wala. Wala ding sinaing. Please naman itong bahay na to. Pati repo lang laman. Ano ba naman yan? Wala tayong almusal? Kahit sa repo lamang lang pwedeng lutuin? Ramdam na ramdam ko talagang nasa Pinas ako. Buti pa sa ibang bansa, masasarap yung kinakain ko. Aba naman, Letlet. Di bumili ka ng almusal mo. Saka magtaka ka. Kung hindi masarap ang mga kinakain mo doon, may pera ka ng pambili. Ay, Diyos ko, anak. Ikaw nga bili ka ng bili doon ng pangluho mo. Tapos puro post ka pa sa social media, di ba? Bakit nagre-reklamo ka? Pero ko naman yung pinanggagastos ko pambili sa mga luho ko, Ano ba yan, Lelet? Umayos ka ng pananalita mo sa mama mo, ha? Kaya lang naman ganito ang sinasabi sa'yo ng mama mo. Dahil para matuto kang magsinup sa sarili mo. Yung ganitong panahon na wala kang trabaho, may ipon ka. Ano ba, Letlet? Hindi na tayo kagaya ng dati. Napakalaki ng ginastos ko sa kolehiyo mo para mapag-aral ka lang sa magandang school. Hindi nga ako nakapagtapos, pero nakapag-abroad naman ako, Oo nga. Kami rin naman, di ba, ang gumastos ng pang-abroad mo? Oh, nasaan na? Puro kayabang ang inuna mo. Di hanggang ngayon, wala pa rin. Ay naku, ewan ko sa inyo. Ganda nga ng bahay ninyo dito. Uy, si Letlet, oh. Letlet! Uy, Letlet! Sabi ko, dito pala kayo. Kamusta kayo? Umuwi din pala kayo dito sa Pinas. Oo, saglit lang kami dito pero babalik din kaming Taiwan. Ay, sa Taiwan kayo? Balita ko, mababa sahod dun Parang kalahati lang ng sweldo ko sa Middle East. Kaya kailangan yung bumalik agad dun. Parang kapag yung sahod yung dalawa, pinag-combine, parang sahod ko na. Oo. Ayos, na-compute mo yun. Galing mo pa rin sa mata, parang high school lang Syempre, oo naman. Bida-bida pa rin. Ano? Hindi, sabi ko, magaling ka siya. Oo naman. Nga pala, ano nga pala yung trabaho nyo doon? At DH kami nung... Sabi na nga ba DH kayo. Syempre, hindi naman kayo magaling nung high school, kaya yun lang yung naging trabaho nyo. Hindi naman kayo pwede sa office work, di ba? Ang taka ko rin, di ba? Nagtatanong pa ako. Letlet, grabe ka din no? Kahit na DH tsaka factory worker lang kami, kahit pa paano nakapag-ipon kami. Tsaka actually, may business na nga kami. May business kayo. Ito naman, di mabiro, offend ka agad. Kaya kayo nandito kasi mangungutang kayo para sa business nyo. Ay! Nandiyan na pala kayong dalawa, Kiko, Roxanne. Tara na. Pasok na tayo. Dito na tayo sa loob mag-usap. Sige, aling lang dyan. Sige na. Umupo muna kayo dyan. Good morning sa inyo. Pasensya na nga pala kayo. Hindi ko na kayo nasa lubong. May ginagawa pa kasi ako kanina. Grabe kayong mag-asawa. Parang hindi kayo nagbago. Parang hindi kayo nag-abroad no? At napakasimple niyong tignan. At tingin ko napakasimple din ng lifestyle niyo. Tito, hindi naman po kasi porket nakarating kami sa ibang bansa, magyayabang na kami. May ibang priorities na po kasi kami. Ay, nako, si Papa, makapuri sa dalawa. Malamang simple yan. Paano bobongga yan? Mababa lang naman yung sahod ng mga OFW sa Taiwan. Hindi katulad sa amin sa Middle East. Actually, baka kaya nandito yung dalawang yun kasi baka mangungutang sila sa business daw nila. Hoy, Letlet, huwag kang ganyan magsalita sa kanila. Nakakahiya ka na. Anong nakakahiya?
Ang nakakahiya, mula noon, nangungutang na yung magulang nila. Tapos ngayon sila naman. Letlet! Nandito si Roxanne at si Kiko para bilhin tong bahay natin. Ano? Anong bibilin? Ay, naku, Letlet. Paano kasi? Wala kaming pang-placement fee mo para makabalik ka sa ibang bansa. Sana nga isasanla lang namin eh, pero pakiramdam ko hindi naman namin matutubos dahil alam namin pag nakaalis ka na, uunahin mo naman yung luho mo dun eh. Letlet, yun yung dahilan bakit lumapit sa amin yung mama mo. Kasi yun nga yung problema niya, kasi baka hindi niya kayanin yung mga gastos mo. Kasi babalik ka dito sa bansa. Alam mo, Letlet, naranasan namin yung hirap ng buhay. Kaya yun, nagsumikap kami sa Taiwan para makaawan kami. Hindi naman kasi ganito yung buhay namin dati. Oo, hindi ganito yung buhay natin dati. Lahat ng pagkakataon binigay namin sa'yo. Pero yung pagkakataong binigay sa'yo, hindi mo pinahalagahan. Anyway, Mama, kunin ko lang muna yung papeles na pipirmahan natin. Sige na. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa Maraming inyong dalawa, salamat, ha? Thank you. Sige po, una na po kami ha. Tito Bebo tsaka Tita Mingay, salamat po. Salamat. Roxanne, Kiko! Pasensya na pala sa mga nasabi ko kanina. Wala yun. Alam mo, advice ko lang sa'yo, matatanda na tayo. Dapat alam mo yung mundong ginagalawan natin. Siya nga pala, kung gusto mong pumunta sa Taiwan, may recruitment agency kami ng asawa ko. Yun yung bagong business namin. Kaya kung gusto mong pumunta, let us know para makatulong kami sa'yo. Sa wala naman nagbago eh. Yun ka pa rin naman eh. Ikaw pa rin yung mga nambubuli sa amin ng high school. Kups na kups pa din. Tara na. Sige, Letlet ha. Ano, anak? Sana natuto ka na, ha? Responsibilidad mo na ngayon ang sarili mo. Yung mga bagay at desisyon mo ngayon. Sana pag-isipan mo at para sa ikabubuti ng future mo, ha? Opo, Ma. Salamat po, Kasi kahit puro ako yabang, hindi ko pa nababalik lahat ng ginawa niyo sa akin. Nandyan pa rin kayo para gabayan ako. Siyempre naman, mahal ka namin eh. Mahal ko din kayo.